Dito tayo kay Harry Roque. Si Harry Roque, nanghikayat na mag-rally na daw para ipagtanggol si Digong. Ang problema lang mga kababayan, sa ginawa ni Harry Roque, makakasuhan siya. Another kaso ito ni Barney Roque. Another kaso ang kakaharapin ni Roque. According sa NBI, sa panghihikayat ni Harry Roque at panawagan niya na mag-aklas, magkaisa, at mag-rally daw sa EDSA. Ito kasi yung video ni Harry Roque, mga kababayan. Wait lang hanapin natin sa TikTok Harry Roque video. Para maano tayo. Eto na. Tanging Korte Suprema pa lang ang makakadesisyon kung meron na bang visa ang isang mandamiento de arresto na in-issue ng isang hukuman. Pero ngayon po, mga kapwa-vloggers, manawagan na po tayo. Huwag na po tayo umiyak dito sa mga pangyayaring ito na naaresto ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Manawagan na po tayo sa EDSA. Balik EDSA na po tayo. Pwede ba ho? Mga kaibigan, lahat ng mga hindi lang nagmamahal kay Presidente Duterte, lahat na nagbibigay importansya sa soberenya at jurisdiksyon at pagiging malaya ng Pilipinas, kinakailangan po manindigan na tayo. Magtungo na po tayo ngayon sa EDSA. Okay, mga vloggers. Ma'am Almira Escobal, maraming salamat sa $10. Thank you po. Patunguhin na po natin ang ating mga followers sa EDSA dahil yan lang po talaga ang solusyon ngayon. Handa naman po ang mga legal na remedyo dyan. Pero bukod sa legal na remedyo, bilang isang demokratikong bansa, may karapatan po tayong iparating ang ating saloobin dito sa pangyayari na inaresto na nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nanawagan siya. Meron daw silang remedyo. So, ibig sabihin may budget. Meron na daw remedyo. Legal na remedyo. So, ibig sabihin may budget nga. Ang tanong ngayon, kung ikaw DDS, pupunta ka ba ng EDSA? Makikipag-rally nang wala si Roque? Antayin yung umuwi si Roque, tsaka kayo umattend doon. Kasi hanggat wala si Harry Roque, wala si Maharlika, at wala ni isang dugo ng Duterte, gagamitin lang kayong human shield. Kasi ang ginawa nila ngayon, hanap simpatya ito. Mga kababayan, ang mga Duterte, naghahanap ng simpatya yan ng taong bayan. Para kung saan, kaawaan sila. Yun ang totoo. Huwag kayo magalit sa akin, mga DDS na bobo, uto-uto, tanga-tanga. Inutil ang paslupa, mahirap at pangit. Huwag kayong maniwala. Naghahanap ng simpatya. Ngayon, mga DDS, i-clarify ko lang sa inyo. Kung talagang si Digong walang kasalanan, abogado siya, ba't sumama siya doon? Diba? Kung illegal ang pag-aresto kay Duterte, abogado si Duterte. Bakit sumama siya kung illegal ang pag-aresto sa kanya? Hanap simpatya yan. Tignan nyo, si Digong umiiyak-iyak kayo ng hinuli at kinulong. Samantalang hinuli siya, ang sinakyan niya, private plane. Private plane. Aircon ang tulugan. May kusina, may sala, may kwarto, may TV, may computer. Meron pang sariling doktor. Samantalang ito, ipakita ko sa inyo, mga kababayan, wait lang. Samantalang itong matanda, tingnan nyo yung matanda, ABS-CBN News, June 9, 2020. Anong sabi? Iginiit ng Malacanang na kung may kaso man si Elmer Cordero, dapat niya itong harapin kahit pa 72 anyos na siya. Matandang hinuli, matatanda ang hinuli ang matanda kasama ang 5 pang tsuper ng jeep dahil sa paglabag umano sa COVID-19 quarantine matapos magprotesta para sa pagbabalik ng biyahe. Diba? Regardless of age, policy, jailed 72-year-old driver must face pending wraps. Diba? Walang pakialam ang palasyo, na ikulong itong 72 years old kasi nagrally na ipabalik ang biyahe dahil wala ng kita. Samantalang si Duterte, putang ina, iniyakan ng mga DDS,
na pumatay ng 30,000 katao. Di ba? Na-fact check yan. Fake news. Ay naku, Bilyamin Piatos. Di ba? Ayun o, June 9, 2020. Giniit ng Malacanang ni Presidente Duterte na ikulong itong 72 years old na driver na nagprotesta na ibalik na ang pagmamaneho or biyahe kasi wala nang kita. Kinulong. Samantalang si Digong pumatay ng 30,000 katao, nung kinulong, umiyak ang mga DDS na bobo, uto-uto, tanga-tanga, inutil, ang paslupa, pangit ang lahi. Mga animal. Diba? So ngayon, mga kababayan, eto na. Harry Roque. Punta na tayo kay Harry Roque. Eto na siya ngayon. Harry Roque, kakasuhan ng NBI. Get the full XM Wait lang, may ads. with our app, highly rated by thousands of traders. Claim a Inciting to sedition, inaaya niya ang ating mamamayan na mag-go out and mag-people power. Laking kabalbalan yan. Galit na ang Inciting to NBI. sedition. Ito ang posibleng isang pangreklamo ng National Bureau of Investigation laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dahil ito sa panawagan ni Roque sa publiko na magsagawa ng kilos protesta. Sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader. Pero nakakagalit na magtatawag ng people power pero siya mismo nagtatago. Ano ba? Diba? Nagtatawag ka ng people power, samantalang yung nagtatawag ng people power nagtatago. Hindi ba, alam nyo, kung meron mang DDS na mag-rally sa EDSA, talagang pinatunayan nyo lang na bobo kayo. Tingnan niyo sabi ni Director Jaime Santiago, ito lang yung nakakagalit eh. Yung isang tao, hindi naman leader, nagtatawag ng people power, samantalang yung nagtatawag, nagtatago. Di ba? Nakakalokan, baklang Roqueng to. Mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader. Pero nakakagalit na magtatawag ng people power pero siya mismo nagtatago. Ano ba? Matapang ka, labas ka dito, halika. Ayon pa sa direktor ng NBI, hindi dapat anya magkagulo dahil gumagana naman anya ang justice system sa bansa. Our Supreme Court, our judicial system is functioning. Umuwi ka daw, Harry Roque. Kung matapang ka, umuwi ka. Sabi ni Director Jaime Santiago. Actually, Director Jaime Santiago, ang bait na tao nito. Sa totoo lang, mahilig mamigay ng candy yan. Ay nakita ko na personal yan, ang bait niyan, sobra. Pero iba magalit yan. Tignan nyo, ito yung mga klaseng tao na hindi naman leader, nagtatawag ng protesta, pero yung nagtawag, nagtatago. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero wag nang magtatawag ng people power. Hindi malulutas ang problema sa marahas na pamamaraan. Mag-people power kayo dyan. Tapos pag hinagisan kayo ng tirgas, sabihin nyo na naman, biktima kayo. Diba? Ito ang sakit ng mga DDS. People power kayo ngayon. Maghahasik kayo ng lagim dyan. Magsisilab-silab kayo ng mga kung ano-anong bagay. Tapos pag may dumaan ng mga pulis, pagsasaktan ninyo. Pag may dumaan ng mga sibilyan, pag hindi sumali sa inyo, pangbubugbugin nyo. Tapos pag inaresto kayo ng pulis, pinagpapalo kayo, hinagisan ng tirgas, binumba ng bumbero, hinagisan ng kung ano-ano, sabihin nyo, biktima kayo. Di ba? Binibigay na tugon patungkol dito si Attorney Harry Roque. Samantala, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon na mayroon na rin siyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pero sa ngayon, wala pa anilang impormasyon na natatanggap ang NBI patungkol sa ICC warrant of arrest laban sa senador. Wala pa akong natatanggap. Hindi natin masabi. Remember, they were all charged before the ICC. Kabilang ang senador sa mga sinampahan ng reklamo sa ICC bilang dating hepe ng pambansang pulisya noong kasagsagan ng madugong kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pareho lang yan mga kababayan nung kay Kibuloy. Nung hinuli si Kibuloy ni General Torre, marami siya mga kampon. Mga kampon ni Kibuloy
nagwiwilga-wilga, nagwawala-wala. Ngayon, nung inano ng pulis doon na halos galit na yung mga pulis, merong isang namatay, ano na sila, biktima na sila. Di ba? Yung panahon na pinaaresto si Kibuloy, humaharang-harang sila. Ngayon na nagbigay ng haras, kung naalala ninyo, inisprehan nila ng peppermint yung mata ng pulis. Di ba? Ang daming pulis doon, ini-sprayhan nila ng paminta, ang anghang-anghang nun. Ngayon, bumawi ang pulis. Tapos yung iba may namatay, sila na yung biktima. Putang ina, hindi naman sila kasali sa hinuli. Pero sila yung humaharang-harang doon. Tignan nyo. Tapos pinaglalaban nila kay Kibuloy? Nakulong lang din naman. Wala din naman silang nagawa. Namatay pa. Yeah? Di ba? So yun lang. Ang hirap sa Rocky, nagtatawag-tawag ka ng people power, tapos ikaw nagtatawag, nagtatago. Paano ka papaniwalaan ng tao niyan? Mas paniwalaan pang ako ng tao na ako nagsabi na bakla ka eh. Yeah? Harry Roque, walang maniniwala sa'yo. Magtatawag ka ng people power, mag-aklas ka, mag-rally sa EDSA, tapos ikaw nagtatago. Sino maniniwala sa'yo? Pero pag ako sinabi ko na bakla ka, amoy na amoy ko, Harry Roque. Huwag mo lukuhin yung mga tao. Ako bakla, ako Roque, pero amoy kita. Yun ang totoo. Buti na sikmura ka ng asawa mo. Yeah? Baklang to. Ayaw pa umamin. Sa kapal ng taba mo, magsinungaling ka pa. Bakla ka. Magpapayat ka muna at umuwi ka sa Pilipinas. Mga DDS dyan, maniniwala din sila yan. Ginawa na kayong tanga ni Roque. Kailangan na natin magsanib puwersa. Manawagan tayo ngayon, mag-people power tayo. Tapos yung nananawagan, tago. Diba? Hinahamon kita, Harry Roque. Magpakita ka sa akin, samahan kita na kung saan nagpalipo si Sharon Cuneta, dalhin kita dun. Roque, hinahamon kita, Roque, umuwi ka ng Pilipinas, samahan kita kung saan nagpalipo si Sharon Cuneta. Tapos sasabihin ko, nagsisi ba ang lahat? Di ba? Harry Roque, hinahamon kita, umuwi ka ng Pilipinas, samahan kita kung saan nagpalipo si Sharon Cuneta. At sabihin natin, nagsisi na ba ang lahat? Diba? I love your style. Thank you so much po sa iyo, ma'am. Mga DDS, isa lang masasabi ko sa inyo, mamamatay kayong mahirap. Si Digong, mamamatayng billionaire. Hindi na nga alam ni Digong kung kanino niya iwan yung yaman niya eh. Kasi lahat ng anak niya may mga kayamanan na. Tingnan nyo kayo dyan, nagpakapagod kayo, nagbiyahe kayo ng 2 oras para mapunta lang kayo dyan sa The Hague. Biruin nyo, punta kayo, galing kayo ng Europe, galing kayo Italy, galing kayong Spain, magbabiyahe kayo ng 5 hours, 6 hours, 2 hours, para mapunta lang kayo dyan sa The Hague. Tapos, anong napala ninyo? Pagod. Pagpasok ni Digong, sinara ang gate. Asan kayo? Nasa labas lang kayo, nagsisigaw-sigaw. Di ba? Mga tanga. Yeah, meron pang ba interview dun? Ang pangit ng English, wrong grammar. Ilang taon na kaya yun? Doon sa sa Netherlands. Naalala nyo yung ini-interview siya ng media? Natawa ako dun. Sabi ko hindi ako magaling sa Inglesan, pero apakabubo nung in-interview. Sabi niya, are you media? Yeah, interview me. Utang ina. Wrong grammar. Buti pinayagan ka ng amo mo. Siguro nakapasok yun sa agency, direct hired. Naalala nyo? Napanood nyo yun? Interview me. Are you media? Yes, interview me. President Duterte is a good person. The illegal arrest of President Duterte from the ICC. ICC don't have jurisdiction. Utang ina. Saan ba yon? Pinoy. Interview. Saan ba yon? Interview in The Hague. Utang inang yan, nakakahiya. Ito. What is your question? What is your question? Where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now.
What is your question? How do you feel right now seeing your former president going? We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first. That's why we love him. There is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court. And the International Criminal Court doesn't have Sabi niya, we are no longer and we are not part. Huh? Baka Philippines is no longer part of the ICC, hindi yung we are no longer and we are not part. Ano, kasali ka? Inangkin mo na yung Pilipinas, day. Bakla yata to eh. We are no longer and we are not part. Mali. Sabihin mo, Philippines is no longer part. Nang ina mo, hindi ako English major pero nakakahiya ka. jurisdiction of the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive proper hygiene. There's no proper jurisdiction and he did not receive. Putang ina mo, ayaw ko makinig sa'yo. Nakakabobo ka. Pareho kay dalawa ni Sara Duterte kung ano-ano English sinasabi. Diba? Wrong grammar. We are insist. We are whatsoever. Putang ina mo. Nga. English, ang hirap ninyo. Ang